Ikaw ba isang beginner runner tapos feeling mo ang bagal-bagal mo? Tapos sinasabi mo sa sarili mo, nakakahiya naman, no? Parang hindi naman to para sa akin. Very common yan, no? Lalo na sa mga baguhan. I want to say to you that you are not too slow. And in this video, I will give you 5 proven ways to build running confidence as a beginner. Bago tayo magsimula, I want to introduce myself muna sa mga hindi pa nakakalala sa akin. My name is John Ray and I have over a decade of experience na sa running. I already finished 8 full marathons and Ironman 70.3 triathlons. Ang passion ko is to help beginner runners na magtuloy-tuloy, no, maging consistent, mabuild yung habit. Alam mo, sa totoo lang, marami sa atin, no, ng mga Pinoy na takot mapahiya. Kaya sa pagsisimula, no, ayaw natin na magmukhang weak tayo. Akala natin ginajudge tayo ng iba. No? Pero yun yung gusto kong sabihin, no, na lahat naman nagsimula na beginner. Every runner was once a beginner. 10 years ago, hindi ako nakakatakbo ng tuloy-tuloy ng 1 kilometer. No? And one time nga, sa isang fun run, nagulat ako, natuwa ako na nakatakbo ako ng 3 kilometers na tuloy-tuloy. Pero ayun, fast forward hanggang sa every year na nga, ang goal ko is makatakbo ng full marathon. Pero last year, 2024, naka 3 full marathons ako. So medyo naparami na. No? So masasabi ko talaga na consistency ang kailangan para talaga mag-improve. At yun, isa akong patunay, no, na slowly pwede nating i-build yung confidence natin. No? Hindi biglaan, hindi madali, pero posible. Pero more than that, no, I want to encourage you na gawin mo ng lifestyle ang running. Maging part na ng buhay natin yung running. No? It's something you can do for your physical health, your mental clarity, and your personal growth. Pwede natin gawin tong running for years to come, no? For life na. Okay, umpisahan natin. No? Number 1 tip to build your confidence as a runner, kahit beginner ka pa lang, no? Shift your mindset from performance to progress. Iba kasi yung performance, iba yung progress. One of the biggest mistakes beginners make ay yung tipong ang success mini-measure lang based on speed, no? Dapat mabilis ka agad, dapat nakakatakbo agad ng 5K or 10K. Pero real talk tayo, no? Yung mindset na yon will lead to frustration. So ano yung sinasuggest ko? Instead, I want you to focus on progress, not performance. Ano ibig sabihin nun? Yung tipong kung last week, naka 2 minutes ka ng tuloy-tuloy na run, tapos this week naman, nagawa mo na 3 minutes, tuloy-tuloy na yung takbo mo, yun, progress. Tapos kunwari, last month, no, hindi ka consistent na tumatakbo 3 times a week. So this month, i-goal mo na maging consistent ka naman 3 times a week na tumatakbo. So that's progress. Dito kasi, we're not chasing perfection. We're building habits. Yun ang mahalaga. Mabuild muna natin yung habit para maging consistent tayo, para yung growth tuloy-tuloy. Katulad din yan sa mga ibang bagay, no? Hindi naman tayo expert agad. Halimbawa, sa pagluluto, di ba? We learn slowly. Tapos yung growth natin will come over time. Ganon din yan sa running. So isipin mo na lang, no, if you run for the rest of your life, simula ngayon, you'll have many years to improve. So, no need to rush. Take pride sa small wins, di ba? Celebrate natin yung mga konti, yung maliliit na wins. And yun lang yung tanong natin sa sarili natin. Did I show up yesterday? Tapos, am I going to show up today? Kasi sabi ko nga, consistency ang mahalaga. Okay, tip number 2, use the run-walk intervals, tapos be proud of it. Hindi nakakahiya na naglalakad tayo. A lot of beginners, iniisip nila dapat tuloy-tuloy yung pagtakbo, bawal maglakad, bawal huminto, di ba? Ang totoo niyan, yung mga walk breaks talaga, napakahalaga niyan. Meron niyang isang method na pinasikat si Jeff Galloway, no? Isang running coach, na talagang merong intentional na walk breaks sa isang marathon. So kung ginagawa yun ng mga nagmamarathon, no, why not? Sa simula pa lang, umpisa na natin, gawin na rin natin. Run walk method, yung katulad nung ginawa ko na 4-week beginner running plan. Sa previous video ko, hanapin nyo na lang. Makikita nyo doon na merong run and walk method. Ito, gawin mo, 1 minute tatakbo ka, tapos 1 minute din na rest. Hanggang sa, pwede mo nang gawin na 2 minutes yung takbo, tapos 1 minute yung rest. Sa ganung paraan, it helps you build endurance gradually. Tapos, it gives your body time to adapt. It gives you a better experience. Hindi ka pagod na pagod. Sino ba naman ang may gusto na matapos ang workout or ang takbo na sobrang pagod, masakit na lahat, tapos ayaw mo nang tumakbo kinabukasan, di ba? Naalala ko tuloy, yung nagsisimula ako, pinipilit ko makatakbo ng 5K. Anong nangyayari, para na akong lumpo, masakit na buong katawan ko, tapos yung ida-drive ko pang sasakyan is manual. So parang ang hirap mag-press ng clutch. Ang hirap mag-drive talaga pa uwi. So mali pala yun, no? Nasanay kasi tayo na no pain, no gain. Pero mas maganda pala na run walk lang and hindi ka pagod, hindi masakit ang katawan mo matapos mo yung workout. Para mas masarap yung experience, uulit ka pa. Kung yung
yung mga marathon runners, ginagamit nila yung run-walk method. Why not? Ngayon pa lang i-embrace na natin na run-walk method na rin tayo to build our confidence. Naalala ko nung sumali ako sa Cebu Marathon, meron talaga dong grupo na after ilang minutes pa lang ng running namin, meron talaga silang intentional walk break. Sabi nung isang leader nila, okay, walk break muna tayo. And then nakita ko sila talaga, yung grupo nila is naglakad. So alam nila na malayo pa yung marathon and yun yung strategy nila. And I think effective yun, no? Para fresh ka pa makatapos ng marathon. Isipin mo rin, this is about building a lifestyle. Hindi to pabilisan, no? Hindi to sprint, no? Sabi nga, life is a marathon, not a sprint, di ba? Ang gusto natin is ma-enjoy ang running para we keep doing it for years to come. At itong run-walk method will help us to stay healthy and happy. So, punta na tayo sa tip number 3. Stop comparing yourself to other runners. Napakahalaga niyan, di ba? Sabi nga, comparison is a confidence killer. Kahit na yung mga friends mo sa Facebook o sa Instagram, tapos nakatakbo sila na mabilis, di ba? Yung sub 1 challenge. Ang hirap na hindi ma-insecure, di ba? Pero let's stop comparing ourselves to others. Kanya-kanya kasi tayo ng journey at sila ay hindi ikaw at ikaw ay hindi sila. Ang mahirap lang labanan, no? Minsan makikita natin sila sa post nila, no? Maisip natin, bakit parang ang dali sa kanila nung marathon? Or bakit parang ang dali sa kanila nung sub 1, di ba? Ako sa akin, hirap na hirap ako eh. So yun yung mga ganun yung mga thoughts natin. And parang maisip mo, ang fresh pa nila, natapos nila yung half marathon or full marathon or 10K, any distance, di ba? Parang ang dali lang sa kanila. Itong dapat natin dadaan, everyone starts somewhere. And what you see online is usually a highlight reel, not the full story. Ang nakikita natin online, madalas yan is the highlight. Pero yung mga backstory, yung mga training nila, di ba? Ilang taon na pala silang tumatakbo, hindi natin nare-realize. Isipin natin, no, na nagsimula pa lang tayo, don't be discouraged na yung iba mabilis na. Don't compare our journey sa iba. So maybe that person has been running for 5 years na, maybe marami siyang support, marami siyang time, maybe din may genetic advantage siya, no? Designed talaga for running. Tayo, wala tayong gano'n, wala tayong athletic background, pati magulang natin. So yung mga gano'n, no? You can't compare your chapter 1 to someone's chapter 20. Magkaiba yon. Ang dapat mo i-compare yung sarili mo lang. Ikaw kahapon, di ba? Yesterday, di ba? Sabi nga, beat yesterday. Did you improve? Did you try again? That's your real measure of progress. Iba-iba tayo ng journey, di ba? Iba-iba ng season. Merong nag-aalaga ng anak na bata pa, di ba? Meron din naman na wala nang masyadong iniintindi kasi medyo malaki na yung mga anak. Or meron naman mga dalaga, binata pa, di ba? Single pa, kaya nakakapag-allot ng more time sa running. Ang maganda nito, kapag ka nagtagal and we become consistent, no? Tapos babalikan mo yung mga first few runs mo, di ba? Matatawa ka na lang. You will remember na, wow, ang layo na pala ng narating ko. Ganyan ako, no? Nung nagsisimula na ako na tumakbo ng full marathon. And then, babalikan ko yung first time ko lang mag 10K nung 2015. Grabe. Takot na takot pa ako mag 10K no, baka hindi ko matapos. Pero, alam mo yun, fast forward, kumbaga, nakasanayan na. Okay, punta na tayo sa tip number 4. Celebrate small wins kahit gaano pa kalit yan. Palagi nga sinasabi yan ni VJ Matcha sa mga videos niya, no? Lagi kong pinapanood. Celebrate small victories. Confidence doesn't come from big achievements. It's built from small wins stacked over time. O halimbawa, kahit tinatamad ka, lumabas ka and tumakbo ka. Well, win yon, small win. Did you finish your first 2 kilometers? It's a win. Did you go outside kahit medyo umuulan? Di ba? Ayan ang mahirap kalaban. So, it's a win. Mental toughness kasi yung nade-develop natin dyan. Minsan kasi iniisip natin, wala namang kwenta tong 15 minutes na run ko today. Pero ang totoo nun, those short na ordinary efforts build our habits. And yung habit natin will build our confidence. So, once running becomes part of your routine, parang nagtututbrush lang, part of our daily routine na. Hindi mo na iisipin kung mabilis ka o hindi. You just do it. And that's how you become a lifelong runner. Okay, punta na tayo sa last but not the least, no? Tip number 5 is surround yourself with support, not pressure. Mas maganda yun na napapalibutan ka ng support kaysa naman napapaligiran ka ng nagpe-pressure sa'yo. Let's face it, running can feel lonely. Kaya ang laki ng impact ng community. Mahalaga yan. Find people who will encourage you, not pressure you. Maybe you have friends na nagsisimula din, invite mo sila sa chill run, isama mo, o kaya mag-join ka sa isang running community, running group, pwedeng online, pwedeng offline. Ako nga, iniisip ko nga rin mag-form ng online running group. Marami ng Facebook groups, marami ding local teams, local running community. Pwede ka na maghanap. If ever matutuloy nga, no, I want to start my own running group din online para mas makatulong pa ako sa mga beginner runners.
Tapos ang isa mo pang pwedeng gawin is mag-follow ka ng mga runners na nakaka-inspire sa'yo. Pwedeng i-follow mo sila sa Strava or sa Facebook nila or Instagram kung saan sila nagpo-post. Para pag nakikita mo yung mga post nila, hindi naman sa i-compare mo yung sarili mo sa kanila. Pero alam mo yun, may inspire ka sa ginagawa nila. You can also follow me dito sa TikTok or sa YouTube o sa iba kong social media account para naman, alam mo yun, meron ka ding makuha tips palagi. Sinishare ko rin kasi yung mga struggles, hindi lang yung mga wins. Sinishare ko yung mga struggles at mga weaknesses para, alam mo yun, makarelate ka rin. At baka sakali, no, makatulong din sa journey mo. Tapos kung meron naman tao, pinagtatawanan ka talaga o pinipressure ka talaga na bilisan mo, tanggalin mo yun o lumayo ka sa taong yun. Kasi running is personal. You deserve a space where you feel safe and supported. Building confidence takes time, but with the right people around you, it gets easier. And syempre, a lot more fun. So there you have it. 5 tips ko kung paano ka mag-build ng confidence as a beginner runner. Tandaan mo palagi, you are not too slow. Hindi ka napapag-iwanan. You're simply on your way. Ang confidence natin will come from our action, not sa speed. Kahit na mabagal tayo, okay lang yan. If you keep showing up, one run at a time, you'll get stronger, more confident, and more joyful in your journey. And ito yung isang gusto kong sabihin, no? I hope that you run not just to finish a race, but to build a better and stronger you. Make running part of your lifestyle. Gawin mo siyang kasama na, no, sa routine. Sana ang running is not a one-time thing. This is a gift you can give to yourself again and again. If this video encouraged you in one way or another, please hit the like button, share, and subscribe. And i-comment mo sa comment section below ano yung small win mo recently. I'd love to celebrate with you. And kung hindi mo pa napapanood ang aking complete beginner running guide, I invite you na panoorin in this link. Ang video na yon ay halos 1 oras at doon diniscuss ko everything you need to know to start your running journey. Meron din yun na downloadable PDF para maging guide mo. Pwede mong i-download doon. Just go to johnraycantos.com/beginner guide para mapanood mo yung buong video and also ma-download yung free PDF na running guide. Ingat palagi, happy running, and kita-kits sa next video.